Karamihan sa mga lalaking higit sa 60 anyos ay walang kaalam-alam na ang nangyayari sa kanilang ari ay hindi lamang paktanda, ito ay isang babala. Isang senyales na ang dugo ay hindi na dumadaloy ng maayos, na ang matisu sa iyong balakang ay namumula at ang iyong pagkalalaki ay tahimik na humihina. Maari mo itong mapansin kapag nawalan ang iyong paninigas sa umaga, kapag nagiging mahirap na ang pakikipagtalik, o kapag gumigising ka ng ilang beses sa gabi para umihi. Ngunit heto ang hindi sinasabi sa iyo ngang sinuman. Mayroong isang simple at natural na paraan upang maibalik ang akala mo'y nawala na sa pamamagitan ng paghahalo ng castor oil at baking soda. Ako si Dr. Angela Mendoza, isang urologist at espesyalista sa kalusugan ng mga lalaki na may higit sa 30 taong karanasan sa pagtulong sa mga nakatatandang lalaki na mabawi ang lakas, pakiramdam at kontrol ng walang gamot, walang hiya at walang maling pag-asa. Ngayon, alam kong kakaiba pakingan castor oil, baking soda, ano naman kaya ang magagawa niyan para sa iyong ari? Ngunit iyan mismo ang dahilan kung bakit kailangan kong manatili ka sa akin. Dahil ang agham sa likod ng halo na ito ay tumutugon sa bawat ugat ng pahina ng ari, mahinang daloy ng dugo, pamamaga ng prostat, paninigas ng tissue, at pakaipon ng lason sa singit. Sa video na ito, ipapaliwanag ko sa iyo kung paano gumagana ang kombinasyong ito, kung bakit nito naibabalik ang kumpiyansa at paggana sa loob lamang ng 7 araw, at kung paano ito gamitin ng ligtas, hakbang-hakbang. Malapit mo nang matuklasan kung ano ang mangyayari kapag pinahalo mo ang dalawang simpleng sangkap at binigyan ang iyong katawan ng pangalawang pagkakataon. At sa pagtatapos, maintindihan mo kung bakit ito marahil ang pinakanapapabayaang sikreto sa kalusugan ng mga lalaki ngayon. Bago tayo sumisit sa makapangyarihang paraan ng pagpapagaling na ito, siguraduhin nakasubscribe ka na at nakaon ang bell para hindi ka makaligtaan ng isa pang natural na tip para sa kalusugan na ginawa para sa mga lalaking tulad mo. At kung ang mensaheng ito ay tumatatak sa iyo, mag-tip na 1 sa mga komento. Kung hindi, mag-tip na 0. Palagi akong narito upang matuto at maglingkod sa iyo ng mas mahusay. Magsimula tayo sa isang bagay na hindi napagtatanto ang karamihan sa malalaki. At ito mismo ang dahilan kung bakit napakahalaga ang paraang ito gamit ang castor oil at baking soda. Hindi lang edad ang nakpapahina sa iyong paninigas o nakpapamanhid sa iyong pakiramdam. Ito ay ang nangyayari sa loob nga iyong katawan. Isang tahimik at unti-unting pahina nga sirkulasyon, pamamaga na pumipiga sa mga nerbiyos, at isang prostata na hindi na gumagana ng maayos. Ito ang unang susi na kailangan mong maunawaan dahil kapag nagawa mo na, lahat ng iba pa ay magsisimulang magkaroon ng saysay. Isa, kung bakit humihina ang paggana ang ari, pagkatapos ang 60 at bakit hindi ito iyong kasalanan. Gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay na maaring ikagulat mo. Kung ang iyong paninigas ay hindi na tulad ng dati, kung ang iyong pakiramdam ay tila manhid, o kung mas madalas kang gumigising sa gabi kaysa sa gusto mo, hindi mo ito kasalanan. At hindi rin ito dahil lamang sa pagtanda. Ang paliwanag na iyon ay masyadong madali at sa totoo lang, nakaliligaw. Ang totoong nangyayari ay mas komplikado at mas punong pag-asa dahil kapag naunawaan mo ito, maaari mo nang simulang baliktarin ito. Kita mo sa lumang dekada, nakaupo ako sa tapat ng lalaki sa kanilang 16 kahit 18 mga malalakas na lalaki, matatalinong lalaki na nakakaramdam ng hiya. Akala nila may sira sa kanila, na nawawala na ang kanilang pagkalalaki, na sila ay hindi naganap na lalaki dahil hindi na nila kayang gumanap tulad ng dati. Naalala ko ang isang Ginoo, si Ramon, na tumingin sa aking mga mata at sinabing, "Dok, parang nawalan na ako diyan sa ibaba." Tumama iyon sa akin ang husto. Ngunit alam ko rin na hindi iyon permanente. Dahil nakita ko ng maraming beses na nakabangon ang mga lalaki mula rito. Ang totoong dahilan kung bakit humihina ang iyong paggana ay nakaugat sa daloy ng dugo o mas partikular sa pagkawalan nito. Habang tayo ay tumatanda, ang maugat na nagdadala ng dugo sa rehiyon ng balakang ay nagiging matigas, makitit at hindi nagaanong tumutugon. Ang iyong ari ay mas nakadepende sa magandang sirkulasyon kaysa sa halos anumang bahagi ng iyong katawan. Kung wala ito, bumababa ang pakiramdam, nawawala ang katigasan, at bumabagal ang oras ng pagtugon. Hindi ito ang iyong mahormon, hindi ito ang iyong paknanasa, ito ay ang iyong dugo. Ngunit bahagi lamang iyon ngang kwento.
Mayroon ding pamamaga, lalo na sa paligid ng prostate, na naglalagay ng presyon sa makalapit na nerbiyos at daluyan ng dugo. Hindi lamang nito naapektuhan ang iyong kakayahang makaroon o mapanatili ang paninigas, kundi nagdudulot din itong patuloy na pagnanais na umihi sa gabi na sumisira sa iyong tulog at umuubos sa iyong enerhiya. Kapag ang iyong ibabang balakang ay namaga at barado, para kang sinusubukang paganahin ang isang makina na may baradong malinya ng gasolina. At nariyan din ang pananatili ng dumi. Pagkatapos ng 10, maraming lalaki ang hindi nagaanong gumagalaw, mas matagal na nakaupo, at hindi namamalayang naipon ang malason at dumingang lymphatic system sa singit. Ang natural na mga dana ng katawan para sa pagdetox ay bumabagal, nagiging mabagal ang daloy ng dugo, at hindi nakakakuha ng sapat na oksigen ang matisyu. Sa paglipas ng panahon, ang panloop na pagbara na ito ay nagsisimulang lumitaw bilang pagkapagod, pagkawala ng pagnanasa, pamamanhit, at emosyonal na pagkakadiskonekta. Ngunit heto ang magandang balita. Kapag naunawaan mo na ang problema ay hindi edad, kundi pagbabara, pamamaga, at sirkulasyon, may magagawa ka tungkol dito. Hindi sa pamamagitan ng tableta, hindi sa pamamagitan ng gimmick, kundi sa isang bagay na kasing simple at natural castor oil at baking soda. Dahil ang totu, ang castor oil ay may pambihirang kakayahang ibalik ang daloy ang dugo, at kapag isinama sa baking soda, ito ay nagiging mas makapangyarihan. Ngunit para lubos na maunawaan kung bakit ito gumagana, kailangan nating tuklasin kung ano ang nagpapaging kakaiba sa castor oil at kung paano nito naapektuhan ang katawan ng lalaki sa antas ng selula. Malapit mo nang matuklasan ang isang bagay na hindi naririnig ng karamihan sa mga lalaki mula sa kanilang madoktor. 2, castor oil ang mandirikma ng sirkulasyon para sa katawan ng lalaki. Nang una kong nalaman ang tungkol sa castor oil sa medical school, ito ay isang mali na tala lamang, isang bagay na makaluma, isang bagay na ginagamit sa mga katutubong lunas at sa mga kabinet ng malola. Ngunit makalipas ang mataon, habang nagsimula akong mag-focus sa sexual na kalusugan ng malalaki, sinimulan kong balikan ang manakalimutang lunas na may bagong pananaw. At ang natakpuan ko sa castor oil ay nag-iwan sa akin na hindi makapagsalita. Hindi dahil ito ay uso o kakaiba o mahal, kundi dahil ito ay gumagana. At gumagana ito sa paraang madalas na hindi pinapansin ng modernong medisina. Kita mo, ang castor oil ay may isang napakakakaibang katangian. Tumatagos ito ng malalim. Hindi tulad ng karamihan sa mga langis na nananatili lamang sa ibabaw ng balat. Ang castor oil ay naglalakbay sa mga layer ng tissue. Hindi lamang nito pinapainit ang balat. Ito ay gumagalaw. Dala-dala ang nga compound na anti-inflammatory at nagpapalakas ng sirkulasyon direkta sa mga baradong lugar. At iyan mismo ang nagpapaging napakalakas nito para sa mga lalaking higit sa 60, lalo na pagdating sa pakbuhay muli ngang daloy ng dugo at pagana sa rehiyon ng balakang. Naalala ko ang isang lalaking nagngangalang Renato, edad 74, na lumapit sa akin matapos ang 2 taong pakikibaka sa mahinang paninigas at halos kabuuang pakawalangang pakiramdam. Sinubukan niya ang ma-supplement, pinag-isipan pa ang ma-injection, ngunit wala talagang nakatulong. Sinimulan namin ang isang simpleng regimen gamit ang castor oil pack na dahan-dahang inilalapat sa ibabang bahagi ng tiyan at sa singit. Sa loob ang 2 linggo, bumalik siya sa aking opisina na may luha sa kanyang nga mata. Dok, sabi niya, parang may bumalik na kuryente, iyan ang kapangyarihan ng daloyng dugo. At hindi lamang tinutulungan ng castor oil na makarating doon ang dugo. Hinihikayat nito ang lymphatic system na alisin ang dumi at bawasan ang pamamaga. Ito ay mahalaga para sa mga nakatatandang lalaki dahil ang singit at ibabang balakang ay madalas na nagiging tapunan ng mga lason at metabolic buildup sa paglipas ng panahon. Pinapasigla nga castor oil ang paggalaw nga likido sa mga lugar na ito, tinatanggal ang nga bara at ibinabalik ang sigla sa mga tissue na nagugutom sa oxygen at sustansya. Hindi lamang ito tungkol sa pagganap, ito ay tungkol sa pakiramdam na buhay muli. Ang castor oil ay nagpapasigla ng isang bagay na mas malalim, ang muling pagising ng koneksyon sa iyong sariling katawan. Ang ilang malalaki ay nagulat ng pakiramdam ng init, habang ang iba ay nagsasabing bumalik ang mabanayat na sensasyon na akala nila inawala na makpakailanman.
Hindi ito mahika, ito ay biyolohiya na binuhay muli sa pamamagitan ng kalikasan. At ang pinakamagandang bahagi, ito ay banayat, hindi invasive. Hindi ito nakakasagabal sa iyong magamot o nangangailangan ng reseta. Inilalapat mo ito ng may intention, ng may pag-ingat, at hinahayaan mo itong gawin ang ginagawa nito sa loop ng maraming henerasyon. Ibalik ang buhay kung saan ito kumupas. Ngunit ang castor oil ng mag-isa ay bahagi lamang ng kwento. Kapag isinama mo ito sa tamang ahente, isang bagay na nag-neutralize ng acid, nagbabalanse ng pH at tumutunaw sa mga tumigas na tissue, ang mga resulta ay maaring maging mas dramatiko. Dito pumapasok ang baking soda. At maniwala ka sa akin, hindi lang ito para sa iyong ref o sa iyong ngipin. Ang hinagawa nito sa loob ng katawan na isang lalaki ay maring mas ikagulat mo kaysa sa ano pa man sa video na ito. 3. Baking soda ang tagapag-detox na nagpapalambot sa mga tumigas na tissue at nag-alis ng ngabara. Iniisip ng karamihan sa mga tao na ang baking soda ay isang bagay na itinatago sa kusina o marahil ay ginagamit para pampreskong ref. Ngunit sa loob ng katawan ng isang tumatandang lalaki, ang baking soda ay nagiging isang bagay na mas makapangyarihan. Ito ay nagiging isang manggagamot, isang banayat at natural na puwersa na tumutunaw sa mga taon ng tahimik, napakaipon, atsit, paninigas, at mga nakalalasong dumi na dahan-dahang naknakaw sa iyong pakalalaki na lakas at pakiramdam. Naalala ko ang isa sa aking mga pasyente, si Ronaldo, edad 68, na namuhay ng malinis at disiplinadong buhay. Ngunit kahit na ganun, mahina ang kanyang paninigas, mabigat at masikip ang kanyang singit, at palagi niyang nararamdaman na may barado sa loob niya. Ginawa namin ang lahat ng posibleng pagsusuri, mayos ang hormones, kontrolado ang blood sugar. Ngunit pagkatapos ay tinanong ko siya ang isang tanong na hindi naisip ang karamihan sa mga doktor na itanong. Nasubukan mo na bang gumamit ng baking soda sa balat, hindi lang sa loop? Ang nagtatakang tingin niya ay nagsabing lahat. Ang hindi napagtatantong ang karamihan sa mga tao ay ang baking soda ay higit pa sa isang pH balancer. Ito ay neutralize na acid na naipon sa mga tissue, lalo na sa mga lugar na may mahinang sirkulasyon tulad ng ibabang balakang. Kapag hindi nakokontrol ang acidity, lumilikha ito ng isang kapaligiran kung saan lumalago ang pamamaga. Sa paglipas ng panahon, pinapatigas nito ang malambot na tissue, pinapakitit ang ngadaluyan ng dugo, at ginagawang mas lumalaban sa pagaling ang katawan. Ito ay isang dahilan kung bakit maraming nakatatandang lalaki ang nakakaramdam ng pamamanhit o pamamaga sa ibabang bahagi. Dahil sa ilalim ng balat, ang kanilang mga tissue ay nakikipaglaban sa isang talunang, laban-laban sa chemical stress. Ngunit kapag inilapat ng tama, lalo na kapag isinama sa castor oil, pinapalambot ng baking soda ang matigas, pinapaluwak ang nakabara, at nililinis ang daanan na matagal ng nakasara. Halos para kang binibigyan ng iyong katawan ng pangalawang pagkakataon na huminga muli. Sinunod ni Ronaldo ang isang simpleng protocol. Naghalo siyang kaunting baking soda sa maligamgam na castor oil. Dahan-dahang inilapat ito sa ibabang bahagi ng tiyan at sa loob ng mahita. At hinayaan itong manatili sa ilalim ng isang mainit na tela. Pagkatapos lamang ng 4 na sesyon, iniulat niya na nakaramdam siyang init na hindi ko naramdaman mula nung 40 anyos ako. At sa sumunod na linggo, bumalik siya na may ngiti at sinabing, "Dok, nagising akong may paninigas sa umaga sa unang pagkakataon sa loob na 6 na taon. Hindi ito isang himala, ito ay kimika." Sa wakas ay nakuha ng katawan ang tamang kapaligiran upang may balik ang sarili nito. Ngunit ang mas nakakamangha ay kung paano ang dalawang sangkap na ito, castor oil at baking soda, ay hindi lamang tumutulong ng mag-isa. Makasama, lumilikha sila ng isang uri ng synergy. Pinapalakas nila ang epektong isa't isa, mas malalim ang naabot, mas mabilis na gumagana, at nahahatid ng mga resulta na madalas na nararamdaman sa loob ng ilang araw. Hindi ito isang mabilis na solusyon, ngunit para sa malalaking matiyaga at pare-pareho, para itong pagbabalik ng orasan, at gayon paman, ang makapangyarihang halo na ito ay simula pa lamang. Dahil ang paraan ng paglalapat mo nito saan, kailan, at paano ay maring gumawa ng pagkakaiba sa pagitan ng bahagyang ginhawa at isang buong pagbabalik ng pakiramdam at pagana,
Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung paano gamitin ang paraang ito upang may labas ang buong potensyal nito. Gusto mong marinig ang bawat detalye. 4. Paano ilapat ang paraan ng castor oil at baking soda para sa pinakamataas na daloy ng dugo at pakiramdam? Dito nagsisimulang magbago ang lahat, hindi sa teorya kundi sa praktika. Dahil ngayon nanaunawaan mo kung ano ang ginagawa ng castor oil at baking soda nang makahiwalay, ang tunay na mahika ay nangyayari kapag ginamit mo sila nang makasama ng may layunin, pasensya at presensya. Hindi ko hinihiling sa iyo na maniwala sa isang himala. Hinihiling ko sa iyo na maranasan ang isang bagay para sa iyong sarili, isang bagay na malamang natahimik na hinihiling ng iyong katawan sa loob ng maraming taon. Ngayon, hayaan mong gabayan kita sa paraan ng parehong paraan na itinuro ko sa dosa-dosa ng manakatatandang lalaki na marami sa kanila ay halos sumuko na. Ang ganda nito ay hindi lamang sa kung gaano ito ka-epektibo, kundi sa kung gaano ito kabinahon, nakakakalma at nakapagpapanumbalik. Magsimula sa isang malinis at maligamgam na tela. Pahaluin ang isang kutsara ng castor oil na may isang kurot lamang mga kalahating kutsarita ng baking soda. Haluin hanggang maging makinis. Dahan-dahang painitin ang pinahalong kung gusto mo, alinman sa pamamagitan ng paglalagay nito sa isang mangkok ng maligamgam na tubig o pahawa nito sa iyong nga palat. Pagkatapos, sa isang tahimik na sandali, walang pakmamadali, walang abala, ilapat ang pinahalong sa ibabang bahagi ng tiyan, sa luk ng ngahita, at sa puno ng singit. Ito ang mga lugar kung saan nakmumula ang daloy ng dugo patungo sa ari. Ito ang mga linyang kuryente, at kailangan nilang maging malinis. Dahan-dahang imasahe sa pabilok na galaw. Hindi marahas, hindi nagmamadali. Hindi ito tungkol sa puwersa, ito ay tungkol sa pagising sa tissue, pagikayat sa sirkulasyon at pagsenyas sa iyong nervous system na ligtas ng magbukas. Kung gusto mo, tapan ang lugar ng isang mainit na tuwalya sa loob ng 20 hanggang 30 minuto. Ang init ay tumutulong sa castor oil na tumagos ng mas malalim at sinisimulan ng baking soda na tunawin ang tumigas na tissue na nagpamanit sa iyong pakiramdam sa loob ng maraming taon. Ang ilang mga lalaki ay nakakapansin ng init o pakislot sa loob ng ilang araw. Ang iba naman ay nagsasabing mas mahimbing ang kanilang tulog. May ilan pa ngang naulat ng mas kaunting pagpunta sa banyo sa gabi. Ngunit sa pangkalahatan, ang pinakamadalas kong marinig ay, may nararamdaman na ulit ako. Iyan ang simula ng pagpapanumbalik, hindi lamang pisikal, kundi emosyonal. Dahil kapag ang isang lalaki ay muling kumonekta sa kanyang katawan, kahit kaunti lang, lahat ay nakbabago. At heto pa, hindi ito isang beses na kaganapan, ang susi ay ang pagiging pare-pareho, kahit 3 beses lang sa isang linggo ay maaring magdulot ng tunay na pagbabago. Hindi ka lang naglalagay nga isang pinahalong, binabawi mo ang isang ritual. Ipinapakita mo sa iyong katawan na karapat dapat pa rin itong alagaan, bigyan ng pansin, bigyan ng buhay. Ngunit paano kung maaari mo itong dalhin sa mas mataas na antas? Paano kung may nga partikular na acupressure point na maaari mong pindutin habang inilalapat ang pinahalong ito na magpapalakas ang daloy ng dugo at gigising sa manerbiyos na nanahimik na? Sa susunod na seksyon, ipapakita ko sa iyo ang 3 nakalimutang teknik na hindi pa naririnig ng karamihan sa malalaki at maaring ito ang nawawalang susi upang may balik ang lahat. 5. Ang manakalimutang pressure point na nagpapalakas agad sa sirkulasyon ng lalaki. Minsan, ang sagot na kailangan natin ay hindi nakatago sa mga tableta o pamamaraan, kundi sa ating mapalat mismo. Sa paglipas ng mataon, habang nakikipagtulungan ako sa mga nakatatandang lalaki na naghahangat, na may balik ang lakas, pakiramdam at connection, natutunan ko na ang katawan ng tao ay may sariling nga susi nga tahimik na maliliit na switch na kapag pinindot ng tama, ay maring muling magpaalab sa enerhiya, at daloing dugo sa mga paraang nagsisimula pa lang matuklas ang muling agham at ang ganda nito, dala-dala mo na sila. Hindi ka lang tinuruan kung paano gamitin ang nga ito. Hayaan mong ikwento ko sa iyo si Jorge, isang 79, taong gulang na byudo na lumapit sa akin hindi lamang para sa payo sa pagganap, kundi para sa isang bagay na mas malalim. Sabi niya, ayoko nang maramdamang para akong invisible. Nanginginig ang kanyang boses. Hindi kami nag-usap tungkol sa mga gamot. Nag-usap kami tungkol sa pag-aplos.
Ipinakita ko sa kanya ang tatlong simpleng pressure point na. Kapag pinindot habang inilalapat ang pinagalong, castor oil at baking soda ay makakatulong na pasiglahin ang daluyan ng dugo, pakalmahin ang nervous system, at ibalik ang pakiramdam sa malugar na matagal nang nanahimik. Ang una ay nasa mismong pulsuhan, sa malambot na ukas sa pagitan ng lawang litit. Kilala ito sa Chinese medicine bilang heart 7 point. Kapag dahan-dahang pinindot sa lupngang 60 segundo, nakakatulong itong bawasan ang stress, pabagalin ang tibok ng puso, at buksan ang mana daluyan ng dugo. Ang pangalawa ay matatakpuan sa lupngang hita, ngapat na lapat ng daliri mula sa singit. Ang pagpindot dito ay nagpapalakas ng daloy ng dugo sa balakang at sumusuporta sa lymphatic drainage. Ang pangatlo, marahil ang pinakamakapangyarihan ay matatakpuan sa pagitan ng hinlalaki at pangalawang daliri sa paa, kung saan sila nagtatakpo, kilala bilang livertiga. Ang puntong ito ay tumutulong sa pagregulat ng sirkulasyon at enerhiya na may kaugnayan sa testosterone. Hindi mo kailangang maging isang manggagamot para gamitin ang ito. Kailangan mo lang ang iyong madaliri, ang iyong hininga, at isang tahimik na sandali. Nang simulan ni Jorge ang gawain ito, hindi siya gaanong umasa. Ngunit makalipas ang 2 linggo, tinawagan niya ako. Iba na ang kanyang boses, mas malakas, mas masigla. "Dok," sabi niya, "sa unang pagkakataon sa loop na maraming taon, nagising akong parang ako ulit ang sarili ko. Ang mapuntong ito ay hindi mahika. Sila ay mapaalala na ang iyong katawan ay tumutugon pa rin na hindi pa kinuha ng edad ang lahat sa iyo, na mayroon pa ring higit sa loop na naghihintay na magising. Ngunit kung talagang gusto mong dalhin ito sa mas mataas na antas, kung seryoso ka sa pagpapanumbalik, hindi lamang ng daloy ng dugo kundi ng sigla ng buong katawan, kung gayon ang iyong kinakain sa mga oras pagkatapos ng parang ito ay mas mahalaga kaysa sa iyong iniisip. Dahil may mga partikular na pagkain na maring maalok sa mga, resulta makpalakas sa iyong paninigas at maksupercharge sa iyong pagaling, habang ang iba ay maaring tahimik na sirain ang lahat ng iyong binuo. Ang inilalagay mo sa iyong plato ay maring maging gatong sa iyong pagbabalik o tahimik na sumabotahe dito. Pag-usapan natin iyan sa susunod. 6. Ang mapagkaing nakakatulong o nakakasira sa iyong mga resulta, pagkatapos ilapat ang pinahalong ito. May isang sandali pagkatapos mong ilapat ang castor oil at baking soda, pagkatapos mong dahan-dahang imasahe ito sa iyong balat, marahil, ay, ginawa mo pa ang ma-pressure point kung kailan ang iyong katawan ay bukas. Ito ay kalmado, mas maluwag ang madaluyan ng dugo, mas malambot ang matisyu, at ang iyong sistema ay mas handang tumanggap kaysa karaniwan. At dito mismo, sa sandaling ito, mas mahalaga ang iyong kinakain kaysa dati. Hayaan mong ipaliwanag ko ito sa ganitong paraan. Kalilinis mo lang ng daanan, binuksan mo ang pintuan para sa pagaling at daloy ng dugo. Ngunit isipin mong binuksan mo ang isang malinis na ilok at pagkatapos ay nagtapon kang basura sa itaas na bahagi nito. Iyan ang nangyayari kapag ang maling pagkain ay sumusunod sa tamang gawi. Nakita ko na ang napakaraming nakatatandang lalaki na ginagawa ang mga tamang bagay para sa kanilang katawan at pagkatapos ay sinisira ang lahat sa pamamagitan ng pagbalik sa kung ano ang madali, mura o pamilyar sa kanilang plato. Ikwento ko sa iyo si Benny 72, isang dating bumbero, matigas na parang pako, ngunit sobrang bigo. Regular niyang ginagawa ang paraan. Nararamdaman ko ang pagbabalik ng init, sabi niya, pero may mali. Parang isang hakbang ako pasulong, tapos 2 hakbang paatras. Kaya hiniling ko sa kanya na isulat ang lahat ng kanyang kinain sa loop ng 1 linggo. At naron nga, tonto na ladang puting tinapay, processed meats, keso at soda, walang kulay, walang buhay, puro asukal, asin at putik lang, tinulungan ko siyang magbago. Walang magarbong bagay, tunay na pagkain lang na may layunin. Beet juice pagkatapos aplikasyon para punuin ang lugar ang nitric oxide. Kalahating abokado para sa malusok, nataba na nakpapakain sa iyong hormone. Isang maliit na mangko ang steamed spinach na may olive oil at bawang, isa sa pinakamakapangyarihang natural na pampalambot ang ugat na alam ko. At isang piraso ng dark chocolate o.
Totong tsachaw dahil pinapasigla nito ang nitric oxide at sumusuporta sa pagganap ng lalaki ng higit pa sa inaakala ng karamihan. Pagkatapos ng isang linggo, iba na ang pakiramdam ni Benny. Hindi lang siya bumubuti sa ibabang bahagi, mas maaga na siyang gumigising, mas malayo na ang nalalakat at nakbibiro na ulit. Akala ko tapos na ako, sabi niya sa akin. Ngayon, nagpaplano ako ng weekend kasama ang dati kong high school sweetheart. Iyan ang kapangyarihan ng pagbibigay sa iyong katawan ng kung ano ang kinagugutuman nito pagkatapos itong magbukas. Ang paraan castor oil at baking soda ay naglilinis ng daan, ngunit ang tamang pagkain ang nagpapanatili sa kalsadang bukas. Sila ang nag-angklas ang mga resulta. Sinasabi nila sa iyong katawan, o seryoso ako sa paggaling. At kung paanong ang pagkain ay maaring magpagaling o makasama, ganun din ang iyong mindset. Kita mo? Ang susunod na layer ay hindi na physical. Ito ay ang iyong pinaniniwalaan tungkol sa iyong sarili bilang isang lalaki, bilang isang kapareha, bilang isang taong may buhay pa. Dahil walang paraan na gumagana maliban kung nararamdaman mo na mahalaga ka pa rin. At iyan ang ating bubuksan sa susunod. Ang pagbabago sa mindset na nagbabago sa lahat. 7. Ang pagbabago sa mindset na muling nagpapa-activate sa iyong pagkalalaki. Hindi ito napagtatantong karamihan sa mga lalaking higit sa 60. Ngunit ang pinakamalaking hadlang sa pagaling ay hindi pisikal. Hindi ito ang mga ugat o ang mga hormon. Ito ay ang tahimik na sinasabi mo sa iyong sarili tuwing umaga kapag tumitingin ka sa salamin. Ang tahimik na paniniwala na ganito lang talaga kapag ganitong edad ay nagiging isang tahimik na pahintulot upang tanggapin ang pagina. At gusto kong hamunin iyan ngayon, hindi sa maling pag-asa kundi sa katotohanan. Nako po ako sa tapat ng daan-daang lalaki malalakas, masisipak na lalaki na kumbinsido na hindi na sila kaakit-akit, na ang kanilang pinakamagagandang taon ay tapos na. Ang sakit ay hindi lamang tungkol sa pagganap. Ito ay tungkol sa pagkakakilanlan, tungkol sa kung ano ang ibig sabihin nga pakiramdam, na isang lalaki kapag ang iyong katawan ay hindi na tumutugon tulad ng dati. At heto ang nakakagulat na bagay na natutunan ko, ang katawan ay nakikinig ng mabuti sa kung ano ang pinaniniwalaan ng isip. Naalala ko si Francisco, isang 67 taong gulang na nakaligtas sa operasyon sa prostate. Ginawa niya ang mapagamot, sinunod ang bawat rekomendasyon. Sinabi niya sa akin, Dok, sa pisikal ayos naman ako, pero hindi ko na nararamdaman ang pagiging lalaki ko. Nadurok ang puso ko. Kaya sa halip na magbigay nga mas maraming reseta, hiniling ko sa kanya na gawin ang isang simpleng bagay. Tuwing ilalapat niya ang pinahalong castor oil at baking soda, hiniling ko sa kanya na ilagay ang isang kamay sa kanyang dibdib at sabihin ng malakas, mahalaga pa rin ako, hindi patapos ang kwento ko. Parang katawa-tawa ito sa kanya noong una, ngunit sa sumunod na buwan may nagbago. Hindi lang sa kanyang katawan, kundi sa kanyang mata, sa kanyang tindig, sa paraan ng pagsasalita niya tungkol sa kanyang sarili. Pakiramdam ko buhay na ulit ako, sabi niya. Hindi dahil perpekto ang lahat, kundi dahil itinigil ko ang pagtrato sa sarili ko na parang wala na ako. Ang totoo, ang iyong katawan ay tumutugon sa intensyon. Kapag nilapitan mo ang pagaling hindi mula sa desperasyon, kundi mula sa paniniwala, may isang bagay sa loop na muling naalap. Iba na ang iyong pagkilos. Dala mo na ang iyong sarili ng may tahimik na pagmamalaki muli. At nakakaapekto ito sa sirkulasyon, tugon ng hormone at pagganap, sinusuportahan ito ng agham. Ngunit mas mahalaga, sinusuportahan din itong buhay nga totong lalaki na tumangging sumuko sa kanilang sarili. Kaya tinatanong kita, ano ang pinipili mong paniwalaan tungkol sa iyong pagkalalaki ngayon? Naghihintay ka bang makaramdam ng lakas bago ka kumilos na parang malakas? O handa ka ng kumilos na parang malakas at hayang sumunod ang lakas? Dahil heto ang katotohanan na hindi sasabihin sa iyong aramihan sa mga doktor. Nakikinig ang iyong katawan. At bawat kilos, bawat salita, bawat paniniwala ay nagpapakain sa iyong apoy o dandang pinapatay ito. Ngunit hindi sapat ang paniniwala lamang. Kailangan mong ritmo. Kailangan mong isang simpleng pang-araw-araw na plano na gagawing resulta ang lahat ng kaalamang ito. Malayo na ang narating mo. Ngayon, hayaan mong ipakita ko sa iyo kung paano gawin itong isang tudyo. Araw na routine na tunay na makapagbabago sa iyong buhay. Ang susunod na mangyayari ay maaring ikagulat mo. 8. Ang 7. Araw na routine na nagbubuo sa lahat
Kung umabot ka na sa puntong ito, hindi ka lang mausisa, ikaw ay nakatuon. May sinasabi iyon na makapangyarihan tungkol sa iyo? Hindi ka isa sa malalaking tahimik na tumatanggap ng pahina, naghahanap kang daan pabalik, isang daan pasulong. At ngayon na naiintindihan mo kung bakit gumagana ang castor oil at baking soda, kung gaano kahalaga ang iyong mindset, at kung anong napakain ang sumusuporta sa proseso, oras na para pagsama-samahin ang lahat sa isang simple at paulit-ulit na routine. Dahil sa totoo lang, karamihan sa mga nakatatandang lalaki ay nabibigo hindi dahil wala silang pakialam, kundi dahil hindi nila ginagawang aksyon ang kanilang natutunan. At iyan ang tunay na susi dito, ang kunin ang lahat ng kaalamang ito at iangkla ito sa isang pattern na mapakatiwalaan ng iyong katawan. Heto ang sinasabi ko sa aking mga pasyente. Bawat gabi, maglaan ng sandali upang magdahan-dahan. Huwag itong madaliin. Hindi ito isa pang gawain. Ito ay isang ritual. Painitin ang isang kutsara ng organic castor oil. Ihalo ang isang kurot ng baking soda hanggang sa maging isang makinis at medyo malapot na pinahalong. Pagkatapos, dahan-dahang ilapat ito sa iyong ibabang tiyan at sa pubig, area ang rehiyon kung saan nagtatakpo ang daloy ng dugo, aktibidad ng nerbiyos at kalusugan ng prostate. Gumamit ng mabagal at pabilok na galo, hayaan mong maging matatak ngunit mabait ang iyong kamay. Hindi lamang ito tungkol sa paglalagay ng langis. Ito ay tungkol sa muling pagpapakilala ng iyong katawan sa iyong atensyon. Magugulat ka kung gaano karaming lalaki ang hindi hinahawakan ang lugar na ito maliban kung kinakailangan o dahil sa pagkabigo sa loop ng maraming taon. Ngunit dito sa pinahalong ito, ipinapakita mo sa iyong katawan na ang pagaling ang layunin, hindi ang hiya o pagkabigo. Kapag nilapat na, humigas sa loop ng 10 hanggang 15 minuto. Hayaang pumasok ang init, hayaang bumalik ang katahimikan sa iyong nervous system. Walang telepono, walang abala, katahimikan lang. Kung gusto mong mas malalim, maglagay nga mainit na compress para sa dagdag na pagsipsip. Ngunit kahit wala ito, gagawin ng pinahalong ang trabaho nito. Pagkatapos mismo hindi 2 oras mamaya, kundi pagkatapos mismo bigyan ang iyong katawan ng masustansyang kailangan nito. Isang maliit na mangkok ng spinach o beetroot, isang nilagang itlog o isang baso ng pomegranate juice. Hindi ito mga magarbong superfoods, sila ay makaalyado ng sirkulasyon. Isipin mo sila bilang gatong para sa apoy na sinindihan mo. Ulitin ito bawat gabi sa loop ng 7 araw. Nakita ko na ang malalaki sa kanilang ng 70, at kahit 80 na nagsisimulang makaramdam ng kislap ng enerhiya na akala nila ay matagal nang nawala. Medyo mas may laman sa umaga, mas malakas na agos ng ihi, mas kaunting pagising sa gabi, mas maraming kumpiyansa. Hindi ito lahat dumarating sa isang gabi, ngunit dito nagsisimula ang landas. At ang pinakamagandang bahagi, habang mas madalas mo itong ginagawa, mas nagsisimulang asahan ng iyong katawan ang paggaling sa halip na pagina. Iyan ang tunay na pagbabago hindi lamang sa pagganap, kundi sa pagkakakilanlan. Ngunit ano ang mangyayari kapag tapos na ang 7 araw na iyon? Dun natin bubuksan ang mas malalim na gantimpala at ipapakita ko sa iyo kung paano makmula sa panandaliang pagbabago tungo sa pangmatagalang pagpapanibago. Siyam, ano ang aasahan pagkatapos ka na sa 7 at 30 araw? Ngayon, pag-usapan natin kung ano talaga ang nangyayari kapag tinuloy mo ito hindi lang sa isang gabi, kundi sa isang buong linggo, 2 linggo, at kahit isang buwan. Dahil alam ko kung gaano kadaling, magsimula ngang isang bagay at makaramdam ngang pag-alinlangan. Inilalapat mo ang castor oil at baking soda, kinakain mo ang tamang pagkain, binabago mo ang iyong mindset at pagkatapos ay naghihintay ka. Nagtataka ka, gumagana ba talaga? Guni-guni ko lang ba ito? Kaya hayaan mo gabayan kita sa kung ano ang karaniwang napapansin na aking nga pasyente at kung ano ang maari mo ring maramdaman kung mananatili kang pare-pareho. Pagsapit nga 7 araw, ang unang bagay na malamang na mapapansin mo ay init. Hindi lang mula sa langis, kundi mula sa loop, isang tahimik na pagising.
Marahil ay magising ka na may bahagyang pakapuno, isang pakiramdam na matagal mo nang hindi naramdaman. Hindi ito dramatiko at hindi ito Hollywood, ngunit ito ay totu. Iyan ang daloy ng dugo na nagsisimulang bumalik. Ang ilang nga lalaki ay nakulat ding ng mas mahimbing na tulok, mas kaunting pakpunta sa banyo sa gabi at isang katahimikan na matagal na nilang hindi naramdaman. Iyan ang nervous system na nagre-relax. Sinasabi nga iyong katawan, naalala ko ito, paksapit nga ika, 14 na araw, lumalalim ang mga pagbabago. Ang lugar sa paligid ng iyong balakang ay maaring magaan maging mas magaan, hindi na gaanong tensyonado. Ang mapurol na sakit o paninikip na nasanay ka na ay nagsisimulang humupa. Maaring bumalik ang paninigas na may mas maraming lakas, kahit na hindi, kaganap na napupuka, ang spontaneity ay nagsisimulang sumilip muli sa iyong buhay. At heto ang isang makapangyarihang bagay. Maraming lalaki ang nagsisimulang gustuhing alagaan muli ang kanilang katawan. Nagsisimula silang maklakat ng mas madalas, kumain ng mas mahusay, dala ang kanilang sarili ng may tahimik na pakmamalaki, paksapit ng ika, 30 araw, may mas malalim na nangyayari. Hindi mo na ito iniisip bilang isang paggamot, nagsisimula mo na itong maramdaman bilang bahagi ng kung sino ka, ang pagaling ay nagiging panlup, ang ngadaluyan ng dugo na dating masikip ay nagsisimulang magbukas, ang nga signal ng nerbiyos na dating manhit ay nagsisimulang kumonekta muli. Ang mapagbabago sa hormone, banayat ngunit makabuluhan, ay nagsisimulang suportahan muli ang iyong pagkalalaki. At higit sa lahat, isang malalim na tiwala ang nabubuo sa pagitan mo at na iyong katawan. Naalala ko ang isang lalaki, si Robert, na nagsabi sa akin pagkatapos ng 30 araw, hindi lang ito tungkol sa gumagana na ulit ang magabagay-bagay. Ito ay tungkol sa pakiramdam na ako na ulit ang sarili ko. Nakikita ito ng asawa ko, iba na ang lakat ko, kahit ang pakikipakamay ko ay mas malakas na. Iyan ang uring ng pagbabago na pinag-usapan natin. Hindi lamang pisikal na pagganap, kundi pagpapanumbalik ng buong katawan. At nagsimula ang lahat sa isang pinahalong, hindi pinapansin ng karamihan. Ngunit dito ito nagiging mas kawili-wili. Dahil pagkatapos ng 30 araw, nagsisimula ang tunay na mahika. Kapahanda na ang iyong katawan at handa ka nang ipakilala ang isang huling sikreto na nagpapabilis sa lahat, isang paraan na tahimik na ginamit ng nakaraang henerasyon sa loop ng merkada, na ngayon ay sinusuportahan ng agam. At malamang na nakaupo lang ito sa iyong kusina ngayon. Handa ka na bang malaman kung ano ito? 10, ang huling sangkap na nagtatago sa iyong kusina. Pagkatapos ng 30 araw ng pagiging pare-pareho, isang kamanghamanghang bagay ang nangyayari. Ang iyong katawan ay hindi na lamang tumutugon. Ito ay nag-alaala. Ito ay gumagaling. Ang pinahalong castor oil at baking soda, ang sustansya, ang pahinga, ang mindset, lahat ng iyon ay naglatak ng pundasyon. Ngunit ngayon may isa pang layer na idadagdag. At maniwala ka man o hindi, malamang natahimik itong nakaupo sa iyong pantry, naghihintay na makita mo ang kapangyarihan nito. Ito ay apple cider vinegar. Ang simpleng, malabong bote na ginagamit ng karamihan sa atin paminsan-minsan para sa pagluluto o panunaw. Ngunit kapag isinama ng may estratehiya sa routine na ito ay nagiging isang bagay na higit pa, isang aktivator, isang tulay sa pagitan ng iyong mapanlup na sistema. Alam kong maaring mukhang hindi ka panipaniwala iyan, ngunit manatili ka sa akin sandali. Kapag ininom ilang patak lamang sa maligamgam na tubig bago ang iyong ritual ng castor oil at baking soda, tinutulungan ng apple cider vinegar na ay optimize ang maantas ng pH ng iyong katawan. Ang malit na pagbabagong ito ay nakbabawas ng pamamaga, sumusuporta sa pag-detox nga atay, at pinapabuti kung paano sinisipsip nga iyong katawan ang mga mineral. At hitong pinakamalaga, itinataguyod nito ang aktibidad ng nitric oxide, ang mismong compound na nagti-trigger ng mas malakas na daloy ng dugo sa ari. Para sa mga nakatatandang lalaki, lalo na, ito ang nawawalang piraso. Dahil tinutulungan nito ang ginagawa mo ng trabaho na maging mas malalim. Pinalalakas nito ang mga epekto. Inilalarawan ito ang ilan sa aking mapasyente na parang paglakas ng volume sa lahat. At tama sila. Sa loob ng isang linggong pagdaragdak ng apple cider vinegar sa kanilang gabi-gabing protocol, nakulat silang mas matigas na paninigas, mas mahimbing na tulog, mas maraming enerhiya sa umaga, at mas matalas na pag-iisip.
Isang lalaki pa nga ang nagsabi sa akin, ito ang unang pagkakataon na naramdaman kong tunay na buhay sa loob ng maraming taon. Ngunit heto ang sa tingin ko'y pinakamahalaga. Ang huling hakbang na ito ay hindi lamang pisikal, ito ay simboliko. Ito ay patunay na ikaw ay mausisa pa rin, bukas pa rin sa paglago, handa pa rin sumubok. Ang ganyang uringang espiritu binabago, nito ang lahat. Sinasabi nito sa iyong katawan, hindi pa ako sumusuko. Nagsisimula pa lang ako. At kaya, sa pagdaragdag ng huling sangkap na ito, nakabuo ka ng isang bagay na mas malaki kaysa sa isang routine. Nakabuo kang isang ritual, isang personal na mapapatungo sa pagpapanumbalik. Isang halo nga aham, tradisyon at pagalang sa sarili na nagpaparangal sa iyong edad, sa iyong katawan at sa iyong hinaharap. Ngunit saan humahantong ang lahat ng ito? Ano ang mangyayari kapag dinala mo ang momentum na ito pasulong hindi sa loob ng 7 araw? Hindi sa loob ng 30, kundi habang buhay. Iyan ang ating tutuklasin sa susunod. Dahil ang konklusyon ay hindi isang pagtatapos, ito ang iyong bagong simula. At sa ilang sandali, ipapakita ko sa iyo kung gaano kalayo ka maaring dalhin ng simpleng ritual na ito kapag pinili mong tunay na maniwala dito. Konklusyon, ang iyong bagong simula ay nagsisimula na ngayon. Kaya heto na tayo. Nilakbay mo ang isang landas na hindi man lang isinasaalang-alang ng maraming lalaki, isang landas na binuha hindi sa mga tableta o mabilis na solusyon, kundi sa kaalaman, tradisyon, at sa lakas nga loop, nasubukan ang isang bagay na iba. Mula sa sinaunang nakapapagaling na haplos ng castor oil hanggang sa nagbabalanse na lakas ng baking soda, mula sa pagpapanumbalik ng daloy ng dugo hanggang sa muling pagwire ng iyong nervous system, at sa wakas, ang mapakumbabang bote ng apple cider vinegar na tahimik na nagugnay sa lahat. Bawat piraso ay nagtayong pundasyon sa ilalim ng iyong mapaa. Hindi lamang ito tungkol sa iyong ari. Ito ay tungkol sa kung ano ang iyong nararamdaman pagising mo. Ito ay tungkol sa iyong kumpiyansa kapag tumitingin ka sa salamin. Ito ay tungkol sa kung paano ka humaharap sa iyong kapareha, sa iyong pamilya, at higit sa lahat, sa iyong sarili. Nakita ko na itong mangyari ng higit sa mabilang na beses, mga lalaki sa kanilang 60S, 70S, kahit 80S na natutuklasan na hindi pa sila tapos. Na ang kanilang katawan ay may magkwento pa ring isusulat, paknanasa na ibabahagi, at lakas na ibibigay. Hindi ako nagsasalita sa iyo bilang isang taong nabasa lamang ito sa isang aklat. Nagsasalita ako sa iyo bilang isang doktor na umupo sa tapat ng malalaking tulad mo bigo, pagod, ngunit hindi pa handang sumuko. At sasabihin ko sa iyo ito, ang nga nananatili sa simpleng ritual na ito ay madalas na nakakahanap hindi lamang ng pisikal na resulta, kundi nga isang bagay na mas malalim, isang tahimik na pagmamalaki, isang kislap. Kaya kunin mo ang kalamang ito at gawin itong aksyon. Dahil hindi ito ang katapusan ng iyong paglalakbay. Ito ang simula ng isang kabanata na mas malakas, mas matalino, at mas buhay kaysa dati. Pinahirapan mo ito. Ngayon, bawin mo ito. Kung ang mensaheng ito ay nagsalita sa iyo, huwag mo itong sarilinin. Pinutin ang like button, ibahagi ito sa isang kaibigan na kailangang marinig ito at mag-iwan ng komento sa ibaba para sabihin sa akin kung paano ito nakatulong sa iyo. At kung gusto mong suportahan ang mas maraming video na tulad nito para sa mga lalaking higit sa 60, isaalang-alang ang pagbibigay ng maliit na donasyon. Bawat tulong ay nagpapanatiling buhay sa misyong ito. Mahalaga ka, mahalaga ang iyong kalusugan. Magpatuloy tayo ng sama-sama